stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KICTI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit na babagat at mga buluhos mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang naghalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Radyo Natin Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, sa ika-19 sa buwan ng Pebrero 2026 at unang araw sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, sa aming news head, Miss Naronisa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At also atid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita,
binisita ni Honorable Abdurrauf Sami Gambar Makakuwa ang kasalukuyang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao RBE-RMM si Alhaj Murad Ibrahim, ang dating Chief Minister ng BARM at kasalukuyang Chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Sa tahanan nito, bago pa man formal na magsimula ang banal na buwan ng Ramadan, si Honorable Abdurrauf Sami Gambar Makakuwa ay tinalaga bilang Interim Chief Minister ng BARM noong March 2025. Humalili kay Honorable Alhaj Murad Ibrahim na nanilbihan bilang Chief Minister mula February 2019 hanggang sa kanyang pagbaba sa pwesto. Sa kabila ng pagpapalita ng pamunuan sa BARM, nananatili si Ibrahim bilang chairman ng MILF, ang pangunahing pwersa sa likod ng pagtatag ng autonomous region. Ang pagbisita na ito ay nagpakita ng patuloy na pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng kasalukuyan at dating pamunuan ng BERMM na mahalaga para sa matagumpay na implementasyon ng kasunduang pangkapayapaan at pagtitibay ng self-governance sa rehiyon. Ang pagpupulong bago ang Ramadan ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa tradisyon at relihiyosong okasyon sa kultura ng Bangsamoro. Labing 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, opisyal ng binuksan ng Cotabato Regional and Medical Center ang Ramadan Fair 2026 sa pamagitan ng ribbon cutting ceremony na ginanap sa CRMC Canopy kahapon, ikalabing-8 sa buwan ng Pebrero 2026. Pinagsama-sama ng okasyon ang mga opisyal ng ospital, staff, mga nagtitinda at mga bisita sa isang makabuluhang pagdiriwang na hindi lamang nagtatampo sa pagninegosyo kundi maging sa espiritual na kahulugan ng Ramadan. Sa naging mensahe ni Dr. Ismail R. Dimare, Medical Center Chief 2, ang tunay na esensya ng Ramadan bilang isa sa 5 haligi ng Islam. Ipinaalala niya sa lahat na ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain, pag-inom, kundi pati na rin ang pagpipigil sa mga gawaing maaaring mapawalang bisa sa pag-aayuno. Binibigyang pansin din ang Ramadan ay nagsisilbing spiritual na pagsasanay para sa mga Muslim, isang panahon pang linangin ang disiplina, pasensya, pagmamahal at mas matibay na pananampalataya. Aniya ang banal na buwan ay nagtuturo ng mahalagang aral na humuhubog sa mga individual upang maging mas mabuting tagasunod ng Islam. Sa isang banda, ang Ramadan Fair ay mayroong 23 o 23 stall na nag-aalok ng iba't ibang produkto mula sa mga handa ng kainan hanggang sa mga ready-to-wear na gamit. Nagbibigay ang fair ng isang accessible na lugar para sa mga negosyante upang ipakita at ibenta ang kanilang mga produkto sa loob ng bakuran ng hospital.
13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, naglabas ng advisory ang pamunuan na kaugnay ng pagpapatupad ng mga alituntunin sa loob ng Bangsamoro Government Center RBGC bilang pagtalima sa pagdiriwang ng Ramadan 2026. Batay sa abiso, pansamantalang suspendido ang lahat ng recreational activities sa loob ng Bangsamoro Government Center. Hindi rin napapayagang makapasok ang mga motorsiklo matapos ang alas 5 ng hapon. Habang mahigpit na ang pinagbabawal ang pagpasok ng mga motorized tricycle sa loob ng lugar. Samantala, ang operasyonal ng mga drone ay kinakailangan kumuha muna ng pahintulot mula sa ISS Office of the Chief Minister bago ito isagawa sa loob ng banal na buwan. Layunin ng mga nasabing alituntunin ang mapanatili ang kaayusan, seguridad at paggalang sa pagdiriwang ng Ramadan sa loob ng Bangsamoro Government Center. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, binibigyang diin ni Attorney Camilo Bonga Montesa ang mahalagang pananaw na lumulutang sa nagdaang General Assembly ng Moro Islamic Liberation Front or MILF na ginanap sa Cotabato City noong February 14 at sa Camp Darapanan noong February 16 na taong kasalukuyan. Ayon kay Montesa, dalawang pahayag mula sa mga pangunahing leader ng MILF ang dapat suriin ng mabuti upang maunawaan ang kasalukuyang tindig at layunin ng organisasyon. Sa kaniyang talumpati sa Camp Darapanan, sinabi ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, hindi kami oppose kay Brother Sami. Oppose kami sa naging appointment process ng Philippine government na hindi nila sinunod ang aming napagkasunduan. Samantala, sa hiwalay na pagtitipon sa Cotabato City, Mariing inihayag ni MILF Vice Chairman Mohagir Iqbal, hindi ko hinahangad ang posisyon. Sa harapan ng lahat, malinaw at mariin kong sinasabi, wala akong interest sa pagiging Chief Minister. Wallahi, wallahi, wallahi. Maliwanag naman ni Montesa, malinaw sa mga pahayag na hindi tinututulan ng pamunuan ng MILF ang kasalukuyang interim chief minister na si Abdul Rauf Makakua na tinatawag pang Brother Sami bilang patunay ng pagkilala at suporta sa kanyang bilang aktibong senior official ng organisasyon. Aniya, pinapawi ng mga nasabing pahayag ang kalkulasyon na may agawan sa posisyon ng Chief Minister dahil kapwa hindi naghahangad na palitan si Makakua, sina Ibrahim at Iqbal. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap pa kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ito ang panginihintay nyo. Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacao, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan.
looking forward at quality and affordable graphic art design and printing services, don't worry about it because Fix and Works and Fix and Works is there. Fix and Works and Fix and Works offers the following services: fast tarpaulin printing, full sublimation, printing for uniform and on-store apparel, corporate giveaways, computerized embroidery, customized posters, t-shirt, jacket, bags, cap, bags, laser cutting on acrylic silver and wood. Fix and Works and Fix and Works located Ay Monte Street, Hatapatos, on Edway. You may call or text at mobile number 064-552-1012 or 0905-220-1586. Fix and Works and Fix and Works. Hello mga mamis. Gusto niyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroon itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. Ang quality life, ang quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Naanak ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinig ko adan inibalita yanin man na pagsikap sa mata na naringan ko gid kasaki na bahay sikap panginili ko diapin pagkabati sa Quran kadi ko gili sa mapya nagtug ko na makilay ko po makailay ko po ng mga lagaang mangisan. Ano natabuhan, Bapa? Kaading magkatawang ko. Nang babatalunong ka na mapiyay ka-check up. Kukumpleto silang sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang, eye care clinic. Matulong kayo ito, Baba. Pagkatawan ko yung dawalalan. Maya ba sa pagkabitya tanan na mapakaya daw ka sa akin kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue, Nduong Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko namagdasukal nalmo ko kando makili Mga pagali nami, mga pakat nami. Mabangili ka no sa mapeka check-up ni sa mata. Undo kompleto yung mga gamit din. Naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic. Matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nila 0966-024-6066. Ano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka no dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
Para sa inyong party needs, tunguhin lamang ang Hands-On Balloons and Party Shop para sa inyong pangangailangan tulad ng balloons, tables, and tool center, crowns, events decorator para sa iba't ibang okasyon tulad ng akika, birthday, anniversary, at iba pang selebrasyon. Tara na! Sa Hands-On Balloons and Party Shop, matatagpuan sa Central Avenue, Cotabato City. Inihandog ng Ministry of Labor. Manalo ng 300 trips to Mecca Raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we're quick to have fun, yet our tongue is one song. Everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. Real chicken goodness, tasty yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, 3 araw bago nagsimula ngayong noong Huwebes, February 19, ang Islamic Ramadan fasting season na namigay na ng bigas sa mahirap na mga Moro ang tanggapan ng isang abogado ng kasapi ng Etiset Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Abot na ng 250 na mga residente ng barangay Dato Binasing sa Pahamudin sa BERMM Special Geographic Area sa probinsya ng Cotabato ang tumanggap ng bigas kamakalawa mula sa mga kawani ng tanggapan ni Bangsamoro Parliament, member attorney Naguib Sinarimbo. Samantala, formal na nadeklara ng BERMM Darul Ifta, isang grupo ng mga Islamic theologians noong February 19 or kahapon
kahapon at ngayon ang pagsisimula ng Ramadan, isang banal na buwan sa Islam na tampok ang pag-aayuno ng mga physically fit na mga Muslim mula sa madaling araw hanggang takip-silip sa loob ng isang buwan bilang isang religious obligation. Nagsimulang namahagi ang tanggapan ni Senarimbo nito pang noong araw ng Lunes sa February 16 ng bigas sa mga Muslims na magpupuasa ngayong Ramadan sa isang outreach mission sa Barangay Rosary Heights 13 sa Cotabato City sa regional capital ng BERMM. Ayon sa mga barangay official sa Rosary Heights 13 at sa Dato Binasing sa Pahamudin, magkatuwang sa panasabing mga Ramadan rice dispersal activities sina Attorney Senarimbo at ang Chief Minister ng BERMM na si Honorable Abdurrauf Imakakuwa. Dalawamput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, isang malaking grupo na naman ng mga moro na buntis at mga batang hindi malusog ang tumanggapan nitong Lunes o noong araw ng Lunes ng ayuda mula sa public service team ng isang doktor na membro ng ETSIP na Bangsamoro Parliament. Ang nasabing pinakabagong humanitarian mission ang tanggapan ni Member of Parliament Dr. Cadila Sinulinding Jr. Health Minister ng Bangsamoro Autonomous Region sa bayan na Nabalawag sa BARM Special Geographic Area sa probinsya ng Cotabato ay suportado ni Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Imakakuwa. Mismong ang Vice Mayor ng Nabalawag si Ping Lakayman at isang barangay chairman si Benjamin Abdi ng poblasyon na Nabalawag ang nagulat noong araw nitong Huwebes ng pagkakatanggap ng 148 na mga buntis at 21 na mga malnourished na mga bata mula sa iba't ibang lugar sa nasabing bayan. At sila ay tumanggap din ng bigas at iba pang food supplies ang nadala ng public service team ni Dr. Sinolindi. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa ating panghuling balita, opisyal nang idiniklara ni Vice President Sara Z. Duterte noong araw ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan ang kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 national election. Ang pahayag ay ginawa sa pamagitan ng isang live stream sa kanyang official Facebook page mula sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Sa kanyang pahayag, binibigyang diin ni Duterte ang kanyang dedikasyon sa bansa na nagsasaad, "Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Idinagdag pa nito, I offer my life, my strength and my future and the service of our nation." Ang anunsyo ay dumating sa gitna ng matinding tensyon sa politika at ilang isyu na kinakaharap ng Vice Presidente, kabilang ang mga impeachment at complaints laban sa kanya na umano'y may kaugnay sa korupsyon. Kinritikuhan din niya ang kasalukuyang administrasyon at sinabing nakita niya ang kakulangan sa sinseridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa mga pangako nga binitiwan noong kampanya at sa kanya nga sinumpaang tungkulin sa bansa. Ayon kay Duterte, matagal na siyang inaatake at pilit na sinisiraan, subalit hindi siya natatakot para sa kanyang sarili kundi para sa mga susunod na henerasyon. Umaasa siyang maibalik ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ang maagang deklarasyon ni Duterte ay tinuturing ng mga political analyst na isang estratehikong hakbang upang palakasin ang kanyang bisi ng suporta. At upang ilarawan ang anumang legal o politikal na hamon bilang politically motivated na pag-atake. Ang pagtatakbo ni Duterte ay naasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa political landscape ng bansa. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7 o Radyo Natin Balita. At hello po kay Ma'am Simbay Adam. Salam, good morning. Happy Ramadan Mubarak from Motakurong City. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Search at Service Center at ang Ministry of Labor and Employment sa pamumuno ni Molly Barma Minister Dato Muslimin G. Sama or Bapamos at ang kanyang General Director Dato Suraba Butazil Jr. at ang Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City. At hati din sa inyo na Virginia Food Incorporated na matatagpuan or also ang Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor Sardonic sa Plaza Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zugra Adablang. At ng Bagwalayin Clinic na matatagpuan sa Kimpo Bago 2 sa Cotabato City. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP License, RPB Jawarila. At sa aming news here, Miss Noroni sa Mamital Kusin. Ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaka